Lamb of God, mga igsoon. So, nayo sa katao, mga igsoon, na kanang kuan siya, trabaho siya sa usa ka simbahan, dako kayo nga simbahan dito sa Germany, mga igsoon. And dito sa Germany, kinangbalhan kay kayo dito no kanang karnero or sheep or kanang lamb, mga igsoon. And then kay taas ang kayo mga simbahan. So, dako po kayo ilang ground. So, naay sa ilang ground na ilaghan ng mga karnero. And, katong katawa ngayon kay Igsoon na siya nag-work atong nga tayo sa roof part sa church, mga Igsoon. And then, kanang nikalit o kanang kaslide kanang tiil. So, nakita po, nahulog siya sa simbahan sa atong mga Igsoonan. But, tungod kay naay mga kanang karnero sa ground sa simbahan, mga Igsoon, wala siya na direct hulog dito sa yuta. Nasa daw siya sa karnero. So, in short, mga Igsoon naman, na-save siya sa usa ka karnero. So, happy kayo siya, mga Igsoonan. And tungod sa iyang ka-happy na wala siya na usa, mga Igsoonan, naghimo siya o kanang curve, kanang nag-ukit siya o kanang kahoy ba nga karnero. And kuan na siya, mga Igsoonan, kanang as a token of his gratitude. Yung karnero, mga Igsoon, maumay na ba napiang. So karon, mga Igsoon, ang akong mensahe is kanang talking about love of God. Na galihan ibasa sa ato ang sa Igsoon nga sa makita sa John 1 verse 29 nagingon, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." So, mga Igsoonan, ang Lamb of God is kanang I know na familiar sa tuwatanan. So, ang Lamb of God, mga Igsoonan, is kuha na siya precious name na ga-refer sa kay Ginoong Jesus. So, siya naman kay Igsoonan ng Lamb of God. So, para ito pag yung saktan mga Igsoonan na kumusta may pasabot yung ani. So, atong balikan ang istorya mga Igsoon dito sa Genesis. So, after God created Adam and Eve, mga Igsoonan, asa man sila gibutang sa Ginoo? So, dito sila gibutang sa Garden of Eden. And in the garden, mga Igsoonan, naa dito ang tree of life. So, naa dito makita ang tree of life, mga Igsoonan. And God wanted Adam and Eve, mga Igsoonan, to eat of that kanang bunga sa katong tree of life, mga Igsoonan. Gusto sa Ginoo nga mukaon sila ato kay katong kahoy, mga Igsoonan, nag-represent sa eternal divine kanang life of God. So God wanted Adam and Eve, mga Igsoonan, to live in a perfect peace with Him and with each other. Kay parihapon sa ato, mga Igsoonan, kay lisod man gud kayo na kanang kuyog mo pero dili mo magkasinabot. So mo gusto sa Ginoo, mga Igsoonan, kung gi-instructan sila, mga Igsoonan, sa Ginoo nga kaunon to ang bunga sa kahoy sa kinabuhi, gi-instructan po sila sa Ginoo, mga Igsoonan. God specifically warned Adam and Eve not to eat of another tree. So, unsa man itong kahoy? Unsa itong kahoy? The tree of the knowledge of good and evil. So, ingat sila sa Ginoo, mga Igsoonan, na kung mukhaon mo, anak, mamatay mo. Then, since katungod ng kahoy, mga Igsoonan, represented Satan as the source of kamatayon sa mga tao, sa katawhan, mga Igsoonan. And sadly, we all know the story, mga Igsoonan, no, nasaktan si Adan, natulog
Ang nahita po mga kaigsunan na dito si Satan. Satan seduced Eve mga kaigsunan. So giseduce siya ni Eve nga giseduce si Eve ni Satan na nakaulon niya tong bunga sa kahoy. Satan lied to Eve and told her the fruit would make her as wise and smart as God. So, nindot kayo mangingon sa ni Satan na kaigsunan nga kung mukaon ka, kuan ka, mapariha ka wise sa Ginoo, mapariha ka sa iha ka smart. And ingon ko diya nga kaigsunan na ako na siyang nabasa sa lesson na to sa una ba. Lesson, part na siya sa atong lesson sa una na nakita na ko nga kanang related siya sa topic. So ako na siya gikuha. And then ingon niya you will learn about good and evil. Then you will be like or the same as God. So, nindot sa kayo mo kuan mga kaigsunan mo atik-atik si Satanas. Nindot sa kayo siya magdala og atik mga kaigsunan. Ningnan niya nga kung mukaon ka, mapariha ka sa Ginoo. So, kanang kuan mga kaigsunan kanang nindot, kanang maayo kaayo mo atik mga kaigsunan. Delikado na siya. Delikado na kay kinsay kuan na kinsay namanahan na si Satan mga igsuon. Kay si Satan siya ang nag-atik kang iba nga mukaon siya sa katong bunga sa kahoy. And then mga kaigsunan, to make the long story short, tintal yun si iba mga kaigsunan. And in that mga igsuon, they disobeyed God. So, wala nila gisunod ang Ginoo mga igsuon. They disobeyed God. Kay ikaon man siya mga igsuon. And sadly, dili lang siya ang nagkaon. Apil po diya bana. So, apil po din si Adan mga igsuon. And they were poisoned with the sinful nature of Satan. After sa ilang pagkaon ato mga kaigsunan, na-poison na sila sa sinful nature ni Satan. But since mga kaigsunan, ang atong Ginoo is, unsa gani atong Ginoo? Righteous and holy. So, ang atong Ginoo mga kaigsunan, righteous siya and holy pagyan siya mga kaigsunan. But He couldn't simply overlook their disobedience. So, dili lang, kaya Ginoo mga kaigsunan na dili siya gusto nga makuanta nga masakitan ta ng mga human beings because He created us, but He cannot tolerate sin at the same time. So dili siya makatolerate lang, dili niya nga pasadaan lang nga magpakasalanan lang jud ka, dili makaigsunan. Kay ingon pa ganin sa Romans 6 verse 23, the wages of sin is death. So, unsa man kay nakasala sila, they had to die gyud unta mga kaigsunan. But tungod kay dili gusto sa Ginoo mga igsoon nga kanang nga basta-basta lang nga mawala ang kato si Adan o si Eva nga ilihang i-create. Dili siya gusto mga kaigsunan. So na siya mga pamagi nga isave niya si Adan o si Eva. So unsa man niyang gihimo. So instead of killing them mga kaigsunan, God made Adam and Eve a coat mga kaigsunan out of the skin of an animal. So kay after magud ato kaon ni Adan o ni Eva mga kaigsunan, unsa nahitabo gani? Na-open ang ilang mata. So nakita nila mga igsuon nga hubo din sila or unsay
So, gihimuan sila sa Ginoong coat, mga kaigsunan. And based on the further revelation sa Old Testament, the animal was probably a lamb. So, kato di ay mga kaigsunan, ang coat na gihimo sa Ginoo para sa ilaha, kuan ito siya out of the skin of animal na mao ang lamb. So, that lamb, mga kaigsunan, took their place and died for them. So, kuan na kayo mga kaigsunan, no? Sad lang kayo na kanang ang naay kinahanglan ba na i-sacrifice para lang yun na ma-cover ang sala sa usa ka tawo. And mao to mga kaigsunan na hitabo sa lamb. So, instead na si Adam and Eve being killed, mga kaigsunan, the lamb was killed. So instead of their blood being shed, that lamb's blood was shed. So which is mga kaigsunan, very innocent ang katunga lamb mga igsoon. And because it died for them, ang katong iyang panis mga kaigsunan, mao to ang mahimong cover sa ilahang lawas. Nga that time mga kaigsunan, sa katong naanay cover ilang lawas, dili na makita sa Ginoo ang ilahang pagkamakasasala, but God saw only the lamb. So ang lamb ilahang makita mga kaigsunan. So throughout the Old Testament times, a person could not come to God without offering a lamb. So sa katong panahon nila mga kaigsunan, required yun mga kaigsunan na ang lamb mahimong ma-sacrifice mga kaigsunan nga kanang instead ba nga ang tao maoy kanang kuan patyon mga kaigsunan tungod kay before without shedding blood walay forgiveness mga kaigsunan. So ang nakita po ang lamb mga kaigsunan required was that a lamb is sacrificed to die in the first place and to shed its blood for the sins of the offerer. So, ang pagkamatay sa katong lamb mga kaigsunan, mauna din siya the only way nga human beings na makasasala na human beings mga kaigsunan could be accepted by God. Kay dili siya makadirect tawag, makadirect o ampo sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon sa Hebrews 9 verse 22, without shedding of blood there is no forgiveness. So pero mga kaigsunan, ang lamb sa Old Testament prosinta sa New Testament mga kaigsunan. So ang lamb sa Old Testament was a temporary solution lang mga kaigsunan, no? Nag-prepare sa offerer para nga makaduol siya sa Ginoo o makapangaya siya o pasaylo. But in John 1 verse 29 mga kaigsunan, sa New Testament, ingon diri, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So gideclare mga kaigsunan ni John the Baptist that Jesus was the Lamb of God. Jesus was the real lamb na gi-prepare sa iyang kaugalingon mismo mga kaigsunan to take away the sin of the entire world sa tibuok yun nga kalibutan mga kaigsunan. And Jesus alone was fully qualified to die for fallen mankind. Kaya nga naman mga igsoon, nga si Jesus naman ang qualified to save sa atua. Tungkol mga kaigsunan, kay kita mismo makasasala din ang tagaan. So, how can we save sa ubang tao kung kita mismo makasalahan tao sala mga kaigsunan? So siya lang yun ang fully qualified to die for fallen mankind and shed His precious blood and take away the sins of the world. So how did Jesus take away the sins of the whole world? Ingon pa dire mga kaigsunan that it was the cross mga kaigsunan. Dito si Jesus Christ mga kaigsunan sa
But Jesus, the guiltless one. So, si Jesus mga kaigsunan mo guiltless. Wala siya isala. So, guiltless one, siya ang nagpasaan sa atong mga sala mga kaigsunan. So, imagine na to, no? Na, kanang siya ba? Wala siya isala mga kaigsunan. Wala siya isala. And, gilugdong niya ang hanang sala sa tibuok yun kalibutan dili lang sa usa ka tawo nga kaigsunan. So kita gani mag-igsono kana para sa ako nakasala ko kanang grabe gyud kabugat nga kung dili ka gani ka pangayo kasayo bugat jud kaayo nga mura kay ma-depress nga murag wala kay padulngan mga igsoon. So bugat na gani kayo kung kita or natuan lang sala atong gitago-tago atong sala atong gidaladala bugat kayo mga igsoon. How much more nga ang sala sa tibuok nga kalibutan maoy gidaladala gilugdo or gipasan ni Jesus. So dito mga kaigsunan, God put all the sins of all mankind on Jesus as the sacrificial Lamb of God. So sa Isaiah 53 verse 5, ingon, He was wounded because of our transgressions. So, dili ba ta maluhay ang mga kaigsunan, no? He was wounded because of our transgressions. He was crushed because of our iniquities. The chastening of our peace was upon Him, and by His stripes we have been healed. So, atong i-consider na kaigsunan how heavy the load of sin that was laid upon their Savior. So, kung atong imagine lang mga kaigsunan kung kanang kuan kanang mag-pause kanita for a while and imagine na to mga kaigsunan kung sa kanang bugat ng gilugdo ni Jesus Christ dito sa cross. Nabili lang ato ba? Bunalan pagyud siya, ilansang pagyud siya, daghan kayo kanang gisakit gid siya maayo dito sa dili lang sa cross mga kaigsunan while walking and dito pa lang sa kuan sa palasyo ba to dito pa lang gisakit na siya maayo, ipalugdo pa siya og cross, ibutangan pa siya og ground nga tunog sa ulo, gibunalan pa siya, and pag-abot dito gilansang pa. So imagine na to unsa ka sakit ang iyang giantos ang nanay mga igsoon. And abot sa panahon during that time mga kaigsunan, tao siya, nagpakatao siya, and wala siya power or maybe di pa kaingon mga kaigsunan, no? Pero tao magod siya, maybe wala siya power ato nagay pero kanang yung mga ayaw lang siya o kanang manawagan din siya sa ihang amahan ihatag din sa ginoo niya pangayo pero ihang purpose na kaigsunan is to what God is to save us na kuhaon na maugin na ba maabot sa point na kuhaon niya kinabuhi para lang din maluwasok ta and abot sa point mga kaigsunan sa iyang pagbitay dito sa cross. Nabot siya sa point nga grabe na yun yung pag-antos mga kaigsunan nga kanang dili na niya siguro makaya sakit and ingon pa sa Matthew 27 verse 46 ingon nila my God why have you forsaken me. So siyang pagkatawhanan or sa kasakit ngayon ipati nakatawag sa Ginoo sa iyang Father. Ingon siya, my God, why hast thou forsaken me? Tungod ba kaigsunan na na-feel niya ang kanang kabugat na yun, kasakit na yun niya niyatos, kung ang sense of separation niya from the Father mga kaigsunan, kung ang kanang kabugaton sa loob, nakabugaton sa sala, na ihang pasal-pasal ang kaigsunan. And He experienced the way of divine judgment on our behalf. However, ang kato iyang paghina, ang kato iyang pagtawag sa iyang Father na why hast thou forsaken me,
kuan ra ba kanang magluya maghapon ta or kanang i-question paghapon nato ang Ginoo kung may panahon nga naglisod ta or nga na ba maigsuhan so nai gitudlo dire ang kaigsunan 5 1 2 3 4 5 ka mga biblical principles on how we can respond sa gugma nga gihatag sa Ginoo sa atua. First man kaigsunan, faith and acceptance. So the first response is to believe in Jesus and accept the gift of salvation. So faith and repentance mga kaigsunan. Moingon ta nga nag-require mga kaigsunan na kinahanglan nato i-acknowledge ang atong pagkamakasasala o ang atong pagkinahanglan sa atong Ginoo na mao ang ato ang Savior. So first is faith and acceptance. The second one is repentance. So repentance mga kaigsunan kanang kung ato na ganing nasabtan kung sabto na to mga kaigsunan kung atong fully understand kung unsa ang sakripisyo sa Ginoo sa ato mga kaigsunan. That understanding mga kaigsunan could kanang lead us sa repentance. So repentance mga kaigsunan pasapot nga mo kuwata kalindan nato ang atong mga sala nga mga binuhatan o kuwata buhat ta o mga kanang may putangka na nakakalain sa will sa Ginoo mga kaigsunan. O that involves mga kaigsunan sa kanang daily nga pag-surrender nato sa ilaha o daily na kanang pagpangayo nato kusog sa ilaha mga kaigsunan to overcome sins. Kay kung kita mga kaigsunan weak kayo ta, weakness nato ang mga makadala sa tuwa sa kalaglagan yun. So we are reminded sa Acts 3 verse 21 we are reminded mga kaigsunan na kanang repentance involves daily surrender and kanang reliance on His strength to overcome sin. Third is love and obedience. So kung maghigugma mata ni Jesus mga kaigsunan, walay nang tupong iyang paghigugma sa tuwa. Dili nato matungkad, dili dyan nato matungkad kung usan din kagugma din sa tuwa. And we are called to love Him in return mga kaigsunan. Ingon pa sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So obedience to God's commandments becomes an expression of our love and gratitude for the sacrifice Jesus